Inyong maalala, 10 buwan na ang nakararaan mula nung ating ipinagdiwang ay ka-60 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng ating diocese. At tayo nagdiriwang ng 1 taong jubileo. At itong ating gaganapin, the elevation of the National Shrine into the minor basilica of La Virgen Divina Pastora is one of those blessings. And I would like to take advantage of such a blessing in order that we may be able to recognize that with this blessing for the whole diocese, na tayo na bumubuo ng bayan ng Diyos sa Diocese ng Cabanatuan, alam natin meron din tayong kanya-kanyang kwento na karanasan kung paano tayo pinagpala ng Diyos. Lalong-lalo na pagkilala na pinagkaloob mismo sa atin ng ating mahal na ina na walang ibang hinahangad kundi tayong lahat ay lalo pang mapalapit sa kanyang anak na si Jesus. This is good news. Isang mabuting balita. Kung kaya't itong araw na ito, isang dakilang araw na kung saan ating itinanghal si Reverend Father Aldrin Domingo bilang rektor ng basilikang ito, alam niya yung kanyang kahinaan. Wala siyang karapatan. But he was chosen. Na ibig sabihin, yung tao may kababaang loob lamang ang maaaring makasa sa katuparan sa plano ng Diyos. Dahil sa kanyang pag-ako, ating narinig, ating nasaksihan, at naway tayo na narito, sinamahan ng isang time team na panalangin dahil alam ni Reverend Father Aldrin Domingo na magiging rektor ng basilikang ito ay napakahalaga kanyang gawain. The rector should possess a strong ability to translate Jesus' commandment to love one another. May sasalin niya itong utos ng Diyos ng ating Panginoon Jesus, magmahalan kayo tulad ng aking pagmamahal sa inyo. Na ito'y makikita, maririnig at mararanasan sa kanyang pagiging pamumuno nitong basilika. At doon din napapaloob na sa kanyang pagsusumikap maging totoo at matapat na lingkod ng Diyos at bilang rektor, napapaloob din yung 3 mahalagang bagay that summarizes the whole journey of our diocese after 60 years. Nagpapahayag, nagpapabanal, at naglilingkod. Na tayo na pumaparito sa basilika na ito, maranasan natin hindi lamang itong pagtuturo ni Reverend Father Aldrin, kundi tayo nakarinig, nakasaksi at nakadama sa kanyang pagsusumikap na tayo gabayan na lalong mapalapit sa ating Panginoon. Pag-uwi natin sa ating tahanan, yan din ang ating gampanin. Anak ka man, magulang ka man, tiyuhin ka man, pari ka man, mayor ka man, o gobernador, ano bang katayuan mo sa buhay, ito ang pangunahing gampanin ng isang mananampalataya, na isang taong hinirang ng Diyos, isang taong pinibigyan ng ating Panginoon na maraming pagkakataon. Tinanggap na ba natin ng taos-puso ang turo ng ating Panginoon Jesus? Magmahalan kayo tulad ng aking pagmamahal sa inyo. At ang pagmamahal na ito kanyang pinatunayan, iniaalay ang buhay. Handa ba tayo magtaya ng ating buhay? Sa ikaunlad ng sambayanan, sa ikaunlad ng sandaigdigan ating kinabibilangan, na nangahulugan halong paragi upang tayo maging tunay na saksi ng ating na tinawag ng ating Panginoon Jesus, yung ating buhay, doon natin na ituturo sa ating kapakumbabaan. At doon sa kapakumbabaan na ito, then we begin to learn that looking around and looking at each other, you are a blessing just as I am a blessing for you. Yung pagpapala ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, huwag nating lustayin, huwag nating kalimutan, huwag nating isang tabi, pagyamanin at gamitin natin ang lahat ng ito upang sa ating pagtingin sa malawak na pagsubok sa ating kinalalagyan ng sangkatauhan, malawak na kahirapan. Magtulungan tayo. Itaya ang ating buhay para sa kapakanan ng iba. Handa ba tayo? Mahirap, totoo. Nakakatakot, totoo yan.
nakapanghihinang loob, totoo yan. Pero pag mapanghawakan natin itong pag-ibig ng Diyos, na siya nagkaloob sa atin ng totoong biyaya ng kaligtasan na kanyang natamo sa pamagitan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus na ilibing, ngunit sa 3 araw siya nabuhay na magmuli. Yan ang kapangyarihan na siya makapagbigay sa atin ng kakayanan, manatili tayong totoo at matapat na lingkod ng Diyos. Marami po tayong responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat at hindi lamang po sa aming mga pari ito nakaatang. Ito po ay nakaatang sa balikat ng lahat ng mananampalataya, ng lahat ng mga deboto ni Inang, upang higit pang ipalaganap ang debosyon sa mahal na ina at upang higit pang ipalaganap sa ating munting pamumuhay, sa ating munting pamamaraan, ang maipahayag ang mabuting balita. And this is what we would expect of our rector, just as what we would expect from all pastors, but it's what we expect from a father, from a mother, from a sister, from a boss, or whatever it is. Ano man ang ating katayuan sa buhay, ito naway maging daan sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, sa pagpapabanal na kilalanin ng ating kapwa na sa kanyang puso naroon ng Diyos. Tingnan, isang tabi ko ano man yung ating pinanghawakan, yung tampo mo at galit mo, set that aside and acknowledge that presence of the one who loves you and out of His great compassion provides you a new opportunity to take on this step, moving on forwards at sa iyong paglatahak sa landas nito. Kasama mo sila.